Good afternoon mga idol Ito hapon na. Tinanggal muna natin yung mga ano dyan. Yung mga puno na dyan. Para at least maliwalas. Pero hindi ko muna parang totally na tinanggal yung mga puno kasi mataas yung temperatura dito sa amin. Kung yung lugar nyo malamig naman, so pwede yung tanggalin lahat ng mga puno-puno. Plano ko kasi tanggalin lahat yan. Ito. Yung iniisip ko naman, pagka nataas yung temperatura, yung heat index ng dito sa amin sa Eastern Samar laging 45 above. So at least may sila panangga para iwas heat stroke. Yan. Magandang hapon mga tol. Say hi to our new chop sueys na nandito. Yan Ito mga palugunin. Yan yung broodcock. Yung 5K na bulik. Chop suey din. Ito si Lolo Brown. Ito si Tatang to Yan Regular gray. Regular gray mga tol. From Pulang Lupa Game Farm. Yan Yan anak niya na yun. Breeding kasi yung tito ko. Kaya yung ibang mga manok doon sa bayan ilagay na muna dito sa bukid. So anak na to ng ni Lolo Brown. Chop suey Hatch Gray. Yan kuhang-kuha yung buntot Mga chop suey lang mga tol. Yan super chop suey yan. Tingnan nyo naman Pero mga tol, may experience na yan. Eto chop suey din. Ito chop suey din. Siguro yung nila, yung performance test nila sa pwedeng September, October. So yan. Unahin na muna namin mga tol, update lang. Unahin na muna namin yung mga native na lagyan ng bakod, yung range net. Para walang masyadong kalat ng mga manok. Yan So medyo maliwalas na dahil nagtabas kami dito. Di ko na nakunan. Alam niyo na. Hindi kinaya ng memory Kaya nag-delete na muna kami. Sa bad news na-delete din yung mga video kanina. Yan mga tol. Balak ko po na tanggalin yung mga puno-puno na yan. Kaso nangihinayang po ako kasi pagtanghaling tapat Siguro pag okay na yung klima, pag bumalik na sa dati na medyo malamig-lamig na, siguro pwede nang kunin yan. So eto, yung may nakatayo dyan na puno, tinanggal ko. Kaya yan, iwas injury. So ayun mga tol, mag-a-adjust muna tayo ng mga TP. Nag-adjust tayo kanina para yung yung distansya nila
Hindi sila masyadong dikit-dikit para maiwasan yung yung paggiri. Para sa akin, isang isang factor ng paggiri mga tol yung parang nasanay sila na malapit. So at least yung plano ko at least 2 meters or 1.5 meters. So depende din mga tol. Siguro sa iba na nadadala naman sa training, nadadala naman sa conditioning na. Mas marami lang practice. Tsaka siyasanayin lang sa mga off color. Ganun din. Pero para sa akin dito pa lang sa cording at least kasi very territorial yung mga nokis natin mga tol. Very territorial sila. So yung cording niya parang yun yung area niya. So ang pagtilaok nila yung pagwa-warning yan sa mga katabi nila na mga nokis na ito yung teritoryo ko, huwag kang lalapit dito. Ganun yun. So mas malayo, mas maigi. Kasi pag malapit, mga 1 meter na lang. Pagdating dun sa final na performance nila, 1 meter, uuna sila. So, ganun yun. Kasi pag gumiri yan, pag nasanay sa malalapit na 1 meter na lang. Ayaw pa pumasok. Pero iba din naman yung pasok ng pasok lang. So, mali din naman yun na walang diskarte yung mga nokis natin. Siguro mga tol, gagawa pa tayo ng isang TP dito para at least mapalitan to. Tsaka maglalagay tayo rito. Depende sa kung ilan pa yung mga nokis na ilalagay dito sa bukid. Kalyus Chapsoy TV ulit. May pangarap at matutupad.